Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong mainit na confidential fund ni Vice President Sara Duterte. So, bali ngayon dito, medyo pinupukpok na naman si VP Sara sa kanyang confidential fund na talagang ayos siyang tantanan itong mga kongresista natin na makakaliwa or sabi natin mas pumapanig sa mga komunista, sa mga aktivista. So ano ba itong sinasabi ni Banat Bay dito na parang pinag-iinitan na naman si VP Sara? Medyo mainit na naman talaga itong issue. Parang ayaw nilang tantanan si Vice President Sara Duterte dito sa issue ng confidential funds. Ewan ko ba? Bakit ba tila nag-iinit ang kanilang ulo dito? Ito, panoorin natin ha. Ito yung bago na naman nilang natagpuan daw. Napag-alaman lang kanina. Ito yung lumabas sa balita. Panoorin natin po. Pasok. Mas maikli pa pala sa 19 na araw ang paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million pesos na pondong inilipat dito mula sa Office of the President. Ayon po yan sa pagtatanong ng isang mambabatas sa COA. At sinagot din ng COA kung legal ba ang paglilipat. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagtalakay sa plenaryo ng proposed 2024 budget ng Commission on Audit o COA, lumabas na ino-audit ngayon ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 125 million pesos na confidential fund noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula sa contingent fund sa basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa COA, legal ang pag-release ng pondo, taliwas sa sinasabi ng ilan na labag ito sa saligang batas. Ayan alam nyo, ito ang isang matindi dito Okay? Ang highlight nitong mga news, although dito sa 24 oras iba, ang highlight ng mga news ay yung 125 million na pondo ng OP na inilipat sa OBP. Okay? Ito yung sinasabing contingency fund na inilipat from OP to OBP na 125 million nung 2022 kasi tatandaan natin, yun yung pag-change ng administrasyon. Siyempre, wala pang budget doon ang OBP, hindi pa nakalagay yung confidential fund doon. Kaya, ang tawag dito ito ho'y late na ibigay. So, inilipat na lang yung contingency fund ng OP sa OBP. Okay? Nilipat lang 125. Pero sinagot ho ng COA. Ang sabi ng COA, wala pong illegal sa ginawa ng OP. Okay? Yun ang linawin ho natin dito. Kasi yung iba dyan, ginagawan kaagad ng istorya, sinisilipan, bakit ginamit lang sa loob ng 11 na araw? Nilinaw naman ng COA po na wala naman pong illegal. Although, sabi ko nga, kailangan din talaga magpaliwanag ng Office of the Vice President. Pero kung legal naman, ano pang kailangan sabi natin kailangan ipaliwanag. Pero hindi na siguro kailangan ipaliwanag ng sobra-sobra dahil kung nasasaad naman sa batas, sumunod sa batas. So, wala naman siguro magiging problema doon. Kung ito ay saan ginamit. Although, sabi nga nila, it's confidential fund. So, hindi pa pwedeng i-detalye. Okay? Ngayon, maaari namang sagutin kasi wala namang issue dito Sa totoo lang, ito ay legal. Okay? Linawin natin na legal ang ginawa ng OBP. So, wala akong problema dito. Ngayon, hina-highlight lang para lang, alam mo yun, grabe, 125 billion ginamit sa 11 days. Yan yung hina-highlight lang. Pero ito ba'y bawal? Hindi ho bawal ito dahil sinabi na nga ng COA kasi wala namang problema, hindi naman illegal. Ngayon, kung ito ba'y nagamit sa tama o hindi, wala tayong paraan para malaman ho ito. Bakit to kanyo? Kasi nga, confidential fund ho ito. Tama naman si Banat Bay. Diba kung ginamit naman sa tama, dumaan naman sa proseso ng batas. O hindi naman
nakasaad naman sa batas na legal yung ginawa ng OP papunta sa OBP, so walang problema. Ang problema lang dito kasi yung sinasabi nga ni Banat Bay na iba yung pagkaka-highlights ng balita. Ang ina-highlights ng balita is ginamit yung confidential funds galing sa Office of the President ng 7 days lang. 7 days, basta mas maikli lang, 11 days lang ginamit yung pondo. So parang kung titingnan mo yung 125 million naubos sa ganun araw lang, sa 11 days lang. So parang napakabilis. Pero kung ang sinabi naman ng COA o ng Commission on Audit, wala namang problema doon. Ginagawan lang nila ng issue para, alam nyo, sirain lang si BP Sara dahil kasi ang naka-highlights lang is mabilis na naubos yung pondo. 11 days lang nagamit yung 125 million. Kaya yung mga putak ng putak dyan at nagagalit sa confidential funds, sana ito mga kongresista at mga senador na ito, kaysa sa pumutak ng pumutak, gumawa na lang ng batas. Sabihin nila, ito lang ang pwedeng confidential funds sa mga ganitong ahensya at ito lang yung ahensya na pwede. Kung wala, ano magagawa natin? Kung ito illegal, ano magagawa natin? Wala, pumutak. Tama. Diba kung pinapayagan ng batas yan, kahit magtatumbling kayo dyan sa Kongreso, pupuna sa pondo sa mga humihingi ng confidential fund, wala rin mangyayari. Kasi, dumadaan sa batas. Inaalaw ng batas. So, paano mo naman kukontrahin kung pinapayagan ng batas? Ang pangontra lang naman dyan, gumawa kayo ng batas para sabihin nyo kung sino yung pwedeng bigyan lang ng confidential funds, tsaka sino yung hindi, at kung magkano lang yung pwedeng i-allot na confidential funds dun sa mga nanghihingi. So, tama si Banat Bay. Wala nang pumutak. Di ba? Hindi natin talaga, anong gagawin na? Kasi madali naman mag-isip Di ba? Isipin natin, ninakaw yan, binulsa yan. Pero maisipin natin ganun, di ba? Pero may prueba tayo, wala. O anong tawag sa atin? Chismoso, chismosa. Di ba? Tama, sabi nga nito ni Diego, pero yung Okada issue na putok sa iba't ibang news outlet sa ibang bansa, di na binalita dito. Tama, correct. Kasi nga, namimili ho ang media. Depende ho kung ano ang binibigay sa kanila. Di ba? Tama naman Tulad niyan, yung sa Okada. Abot yan ng international yung balita na yan. Kumbaga, malaking scoop yan dahil ang involved yan, government official. Pero nangyari, di ba, hindi man lang na pag-usapan sa mainstream media. Kahit nga sa social media, hindi masyadong pumutok Pero yung itong paggamit ng pag-reimburse o yung paggamit ng pondo ng Office of the Vice President na 11 days lang nila na nagamit yung 125 million pero talagang hina-highlights kagad nila ng sobra-sobra. So dito makikita mo talaga parang pinipili lang talaga nila sa media kung ano yung ilalabas lang, di ba? Parang may nagdidikta. Ito ba'y pamerienda? O ito ba ay talagang malaking pera para i-operate si Vice President Sara Duterte? Di natin alam di ba? Kasi sa totoo lang, tila ayaw tantanan. Wala namang illegal sa ginawa pero ayaw tantanan. Pinalalaki ng pinalalaki. Di ba? Tingnan natin ano ba mangyayari diyan. Pero napuna ng sponsor ng COA budget na si Marikina Representative Stella Kimbo, nagastos daw ng OVP ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga... Siya ang nagdi-defend ng budget ng COA, Okay? Actually, siya rin yung nag-defend supposedly ng budget ata ng DepEd yun o OBP. I'm not sure kung anong particular na budget ng ahensya ng gobyerno na yun. Pero dinefend niya. Ngayon, tila iba ang pitik niya. Diba? Iba ang pitik niya ngayon, ano kaya ito? Nasabihan kaya ito ng speaker? Tinawag akong tambaluslos. Pagtanggol mo naman ako. Sige ka.
budget mo, proyekto mo, baka mawala. So dito pwede rin yung sinasabi ni Banat Bay. Kasi pwede naman sumagot na na kahit naman nagamit na 11 days lang, wala namang pinagabi yun kung 15 days o ganyan. Kung, kung marami nang talagang kailangang bayaran yung OBP, so kailangan bayaran ka agad. Ang importante dyan, nagamit mo yung budget kung saan dapat nakaalat. Hindi yung ganyang statement na nagulat din daw siya. Parang, teka lang, gagasusin mo yun. So ano naman problema? Kaya nga sabi ni Banat Bay, baka nabulungan nga to ni Tambaloslos na pinag-usapan yung project niya. So, mawalan siya ng budget. Hindi naman gano'n, ha? Hindi naman gano'n, ha? Nagtataka lang ako, parang ibang pitik na ngayon. Balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Hininga na So, yan ha. Hindi po DepEd, OVP po ito, yung pinag-uusapan natin. Budget po ng OVP po ito. Yung confidential fund ng OVP. Kaya nga, ewan ko ha, basta ito lang ang malinaw. Ang malinaw dyan, walang illegal na ginawa. Okay? Malinaw ho yun. Ngayon, kung marami silang kwento-kwento, chismis, kasi wala tayong magagawa doon sa chismis eh. Di ba? Ang dali naman pumukol ng chismis. Di ba? Kahit ba legal lang ginagawa, kung pupukol at pupukol ka lang, gusto mo lang pumuna ng chismis, kaya nga chismis, gagawa ka lang, invento ka lang eh. O normal na sa kanilang gumawa ng chismis. At pansinin ninyo ha, ito walang biro ito, pansinin ninyo. Wala kang makikitang tira sa administrasyon. Pero lagi nakabaling kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Di nyo rin ba napansin yun? Tama si Banat Bay eh. Binibira ba nila ang administrasyon ngayon? Ultimo yung mga makakaliwa, nakita mo bumibira sa pagtaas ng presyo ng bilihin natin? Wala. Ang binibira ngayon si BP Sara. Bakit kaya? Di ba? Bakit? Alam niyo, napapagalataan tuloy kayo eh. Porket alam ninyong nangunguna for 2028 presidential election si Vice President Sara Duterte, mukhang ino-operate na, binibinay na ngayon eh. Hindi, feeling ko binibinay na si Sara Duterte ngayon eh. As early as now, binibinay na siya. Ano yung binibinay? Di ba? Na maalala ninyo si Binay? Nung siya ang nagna-number 1 na susunod na Pangulo, yan, talagang binira ng binira para talaga lumagpak. Ang pinagkaiba lang, sa tingin ko, medyo may katotohanan yung kay Binay. Kaya nga nadali sila, di ba? Yung anak niya hindi na makakatakbo. Nadali sila. Well, actually, pwede yung sinasabi ni Banat Bay na ngayon pa lang ino-operate na si BP Sara. Siyempre, sigurado na number 1 na tatakbo sa pagka-presidente itong si BP Sara. Siyempre, ano pa ba ang susunod na posisyon ng BP? Diba? Siyempre, siya ang unang tatargetin talaga dyan. Lalo na't nararamdaman nila malakas tong si BP Sara. So, talagang ngayon pa lang, kailangan nilang umpisa na yung paggiba kay BP Sara. Para yung mga kandidato nila medyo magkaroon na ng... Kasi hindi pa natin alam sino yung mga assigned kay BP Sara, sino pa ba yung mga tatakbong presidente. So, nakikiramdam pa yan. So, ngayon, ang sigurado pa lang dyan is si BP Sara. Kaya ngayon pa lang, bibirahin na nila para durugin na nila. Para pagdating ng eleksyon, konti na lang yung tatrabahuin nila. So, abangan pa natin itong mga issue na to dahil medyo malalim pa itong pag-uusapan natin. So, maraming salamat po.